Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pangatlo at huling uri ng sabar ay ang sabar sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kaalaman ni Allah sa lahat-lahat. At kapag nangyari na ay tinatawag itong qada. Paano ang pagtitiis sa harapan ng mga nakatakda o kapalaran? Dapat tanggapin mo at makontento. At huwag kang magrereklamo. Si Propeta Ayub alayhisalam ang magandang halimbawa sa pagtitiis sa qadar. Basahin po ninyo sa Quran, sa chapter Al-Anbiya, verse 83 to 85. Ang buod ng salaysay ay masagana, masaya, maayos, maganda ang kalagayan at buhay ni Propeta Ayub alayhisalam. Pamilya, kabuhayan, mga tauhan at kayamanan. Sa salita natin ngayon, sinasabing, wala na akong gugustuhin pa o hahanapin pa. Mayroon na sa akin ang kailangan ko. O katulad ng ganyang salita. Tapos, sinubukan si Ayub, alayhisalam ni Allah. Isa-isang kinuha ang mga biyayang tinamasa. Hanggang sa nagkasakit pa siya. Sa lahat ng mga hindi magandang nangyari kay Propeta Ayub, alayhisalam, hindi po siya nagreklamo ni minsan. Kahit isang beses. Kahit nagkasakit pa siya. Tayo, sa ating paningin bilang nilikha, ay hindi maganda ang ilang pangyayari sa ating buhay. Nasunugan ang bahay, nanakawan, namatayan ng mahal sa buhay, nalugi sa negosyo, at iba pa. Pero, katunayan ng mga ito ay kabutihan para sa mga mananampalataya lamang. Hindi na maganda at maayos ang kalagayan ni Ayub, alayhisalam. Pero ni minsan, kahit isang beses, ay hindi siya nagsalita ng, Ya Allah, bakit ako pa? Nakikita po natin sa lipunan na ang mga taong hindi nagtitiis sa mga itinakda ni Allah ay nagdudulot ng pinsala sa sarili at kapwa. Madalas, sila ang mga kriminal ng lipunan. Hindi nila tinatanggap ang kapalaran o nakatakda. Madami po ang bumabagsak sa sabar na ito. Bakit ang anak ko pa ang kinuha mo, Diyos ko? Bakit nalugi ang negosyo ko? Bakit ako bumagsak sa bar exam? Nag-review naman ako at nagdasal ng simbang gabi at araw-araw ko nagsindi ng kandila. Bakit ako natanggal sa trabaho? Ako ang pinakamagaling at masipag. Bakit? Bakit? Puro bakit? Bakit hindi mo tularan si Propeta Ayub, alayhisalam? Ni minsan. Kahit isang beses ay hindi niya kinuwestiyon si Allah. At sa huli, nakapasa si Ayub, alayhisalam, at ibinalik ni Allah ang mga biyaya. Allahu Akbar. Sa katuruan ng Islam, bawal na kinukwestiyon ang tagapaglikha. Sabi po ni Allah, La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Hindi tinatanong ang ginagawa ni Allah. Ngunit sila, ang mga nilikha, ay tatanungin sa huling araw. Dalawang panig ang kapalaran, mabuti at masama. Kapag mabuting kapalaran ang iyong dinadanas, ay dapat din magtiis. Paano? Ito ang pagpapatuloy mo sa pagtayo ng mga obligasyon bilang alipin at mananampalataya ni Allah. Madami sa mga tao nagiging pabaya dahil sa nasa kasaganahan. Iniwan ang sala, naging mayabang, mapagmata, at hindi na nag-aaral ng kaalaman sa Islam. Mag-ingat ka kapatid, na ikaw ay malinlang ng mga biyayang binigay sa iyo. Mag-jihad at magsikap kang kumapit sa katotohanan. Mabuti man o hindi maganda ang kapalaran mo, ay magtiis ka para kay Allah. Tanggapin mo. Makontento ka at magpatuloy ka sa pagsamba mo sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.